Kasi ang request nila mga kababayan, no, inuutusan ng ating pangulo. Pumirma ka BBM. Pumirma ka ng isang kasulatan na kapag si Kibuloy ay sumuko, hindi dadalhin sa Amerika. Oh, 'yun daw po. Kaso mga kababayan, mas nauna yung kaso ni Kibuloy dun, magkaiba yung kaso yata, 'no? So, dapat magpaliwanag sila sa Pilipinas, magpaliwanag din sila sa Amerika. Paano po kung talagang may kasunduan ang dalawang bansa? Ibig bang sabihin nun ano, dahil kay Kibuloy, pinawawalang ako si Pangulong Bongbong Marcos ng Pilipinas, ipinapawalang bisa ko na ang, kasunduan ng Amerika at Pilipinas, na ekstradisyon na ganito, ganyan, dahil kay Kibuloy. Hindi naman ho puwede 'yun, mga kababayan. Ako ho, mga bossing, ang nakikita ko dito, kumbaga, parang palusot na lang ho nila 'to, 'no? Parang palusot na lang ho nila 'to, mga kababayan. Talagang hindi susuko. Kasi hindi naman po talaga puwedeng mangyari yung gusto nilang mangyari, lalo't lalo po na may pag-uusap, 'no? May kasunduan ang dalawang bansa, Estados Unidos at Pilipinas po. Kaya yang mga ganyan ni Kibuloy, yung mga pag-uutos sa ating presidente, wala yan, 'no? Ano na lang po nila yan, yung palusot na lang po, mga kababayan. Hindi ho haharap talaga yan. Hindi talaga haharap yan. Dahil pag humarap sila, mga kababayan, ang rekta ni Kibuloy doon sa Estados Unidos. At pag nandun na po sa Estados Unidos, itong si Pastor Kibuloy, alam nyo na po ang mangyayari, mga kababayan. Mas mahihirapan na. Dahil po doon hindi nagagana, no? Ang kaperahan po. Wala na. Tapos na ang lahat, mga kababayan. Kaya kung ano-ano na lang pong pag-uutos, no? Kung ano-ano na lang po ang pag-uutos ni Kibuloy sa ating Pangulo. Biruin niyo po, nung pagpunta pa lang sa Senado, nung mga pinapapunta siya sa Senado, ilan ba yun? 17, 18 o 19 na utos ni Kibuloy. Pati gasolina. Nasaan na yung mga sabi, pati gasolina ng aming jet plane. Sagot ng gobyerno. Nasaan na yung mga pinagbilhan ng OTAP? Di ba? Diyos ko po, Lord. Alam niyo po, mga tropang Kojik, mga tropang OTAP, mga Kojik supporter, OTAP supporter, gusto niyo matapos ito? Dapat manawagan kayo na sumuko na si Kibuloy. Dapat nga nakukonsensya. Kung talagang anak ng Diyos, busilak ang kanyang puso sa mga nakikita po sa balita. Mga bossing, dapat po naaantig na ang puso, no? Nitong anak ng Diyos, mga kababayan. Hindi ko kayang makita ang aking mga miyembro na naghihirap, na sinusugatan ng kanilang mga sarili, na parang mga timang, na parang mga metopak na. Metopak kapag susugatan mo yung sarili mo? Diba? Metopak ka nun pagka susugatan mo yung sarili mo. Pag nakikita mo na yung mga ganun, miyembro mo, ganun na, lalabas ka na. Kaso po, yung ganitong gawain, yung ganitong mga desisyon ni Kibuloy, mga kababayan, isa lang po ibig sabihin yan. Walang pakialam si Kibuloy sa kanyang mga miyembro. Ganap na 10:00 na po dito sa aking kinaroroonan, mga kababayan. Ako po ay magtatapos na. Hanggang dito na lang po muna tayo, mga boss, chief, amo, sir. No? 900 viewers, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share dito po sa ating live stream, mga kababayan. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Saludo po ako sa bawat isang mamamayang Pilipino na lagi pong nakasuporta sa gobyerno ng Pilipinas para po sa ikauunlad ng ating bansa. Paalam po hanggang sa muli.